Isa na ata sa pinakamatinding hamon ng isang babae na mag-aasawa ay kung makakasundo ba niya ang kanyang biyenan o hindi. Mapapelikula man o sa totoong buhay, may nangyayari talagang alitan sa pagitan ng isang misis at kanyang biyenan na babae. Minsan, dahil lamang sa mga maliliit na bagay tulad ng pagluluto o pag-aalaga sa mga bata. Subalit kapag napababayaan, mauuwi nga ito sa isang malaking gulo. Sa ating ang kwento ngayon, isang babae ang hindi gusto ng kanyang mother-in-law. Pero walang mag-aakala na magtatapos ang lahat sa isang madugong krimen. Para nga simulan ang ating istorya ngayon, kilalanin natin ang babae na si Novi Anissa Rahman, 24 years old. Si Novi ay nagmula sa Java, Indonesia. Udila na sa ina si Novi, kaya ang mas madalas mag-alaga sa kanya noon ay ang kanyang mga tita. Habang ang kanyang ama naman ay nasa malayong lugar para magtrabaho. Nang nagdalaga na si Novi, ang kanyang ama ay nagkaroon na ng bagong pamilya. Dahil dito, madalas na siyang hindi napapadalhan ng pera ng kanyang tatay. Kaya naman hindi na nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo si Novi. Mula nga noon, naghanap na lamang si Novi ng trabaho para mabuhay. Nasubukan na ng babae na magsaka, magtinda sa palengke at maging tagapag-alaga ng bata ng iba't ibang pamilya. At dahil sa kinikita ni Novi, nakaupa na siya ng isang maliit na kwarto at namuhay na mag-isa. Si Novi nga ay masasabing may angking kagandahan kaya maraming nagkakagusto sa dalaga. Taong 2020, isang lalaki ang naging kasintahan ni Novi at nagkaroon sila ng anak. Pinakasalan naman si Novi ng lalaking ito pero makalipas ang 2 taon, siya ay hiniwalayan ng kanyang asawa. Mula nga noon, mag-isang binuhay ni Novi ang kanyang anak. Kasama ng babae ang kanyang anak kapag siya ay nasa trabaho. Palaging nakikiusap si Novi sa kanyang manager o boss na payagan siyang dalhin ng kanyang anak dahil wala namang mag-aalaga sa bata. Dala nga ng awa kay Novi, hinahayaan siya ng kanyang mga boss basta hindi nakakasagabal sa kanyang trabaho ang kanyang anak. Labis nga na nahirapan ang ginang bilang isang single mother. Subalit hindi nawala ng pag-asa si Novi. Taong 2023 nang muling umibig si Novi sa binata na bagong lipat malapit sa kanyang tinitirhang bahay. Naniniwala nga si Novi na ang bago niyang karelasyon ay mas matino kaysa sa una niyang asawa. Kaya naman nang niyaya siya ng lalaki na magpakasal, agad na pumayag si Novi. Hindi nagtagal, nagkaroon nga ng anak si Novi at ang kanyang bagong asawa. Isang araw, ang mister nga ni Novi ay nagpaalam na magpupunta sa Semarang para sa mas magandang trabaho. Pinayagan naman ni Novi ang bago niyang mister para mas maganda ang maging kinabukasan ng kanyang mga anak. Subalit mula nang umalis ang bagong asawa ni Novi, hindi na ito bumalik pa kailanman. Hindi na rin makontak pa ng babae ang kanyang naging asawa. At makalipas nga ang 1 taon, nagulat na lamang si Novi nang muling nagpakita ang kanyang mister. Pero imbis na maging masaya ang babae, galit at pagkabigo ang naramdaman ni Novi dahil nakikipaghiwalay na sa kanya ang kanyang mister. Napilitan naman si Novi na makipaghiwalay na lamang sa kanyang pangalawang mister dahil tinakot siya nito na kukunin ang kanilang mga anak kapag hindi pumayag si Novi. Labis ngang nalungkot si Novi dahil sa pangalawang pagkakataon, siya ay muli na namang nabigo sa pag-ibig. At para nga makamove on sa kanyang pinagdadaanan, lumipat si Novi ng bahay. Naglibang din ang babae sa paggamit ng social media. Si Novi nga ay madalas mag-picture at kanya itong ipinupost sa kanyang mga social media account. Bukod sa panonood ng mga video sa social media, may mga nakikilalang tao si Novi sa social media. Isa na nga dyan ang lalaki na si Yulfa Norman, 40 years old o tawagin na lang nating Jason. Si Jason ay bunsong anak ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay pumanaw na habang ang kanyang ina naman ang kasama na lamang niya sa buhay. Nagsimula nga ang pag-uusap ni Novi at Jason ng isang beses nang nilike ng lalaki ang post ni Novi. Mula nga noon, madalas na ding mag-comment si Novi sa mga post ni Jason. Hindi nagtagal, nagpalitan na nga ng mga mensahe sa chat ang dalawa. Kahit nga sa social media lamang sila nagkakilala, nahulog agad ang loob ni Novi at Jason sa isa't isa, nagkaroon sila ng isang relasyon. Long distance relationship nga ang estado ng relasyon ng magkasintahan dahil si Jason ay naninirahan sa Yugurta habang nasa Java naman si Novi. Pero sa kabila ng agwat ng kanilang mga edad,
maganda naman ang naging takbo ng relasyon ng bagong magkasintahan. Makalipas nga ang ilang buwan na nagpunta si Jason sa Java para personal na makita si Novi. Ang lalaki nga ay nanatili sa bahay ni Novi ng isang linggo. Sa puntong ito, ipinakilala na ni Novi sa kanyang bagong kasintahan ang kanyang dalawang mga anak. Wala namang naging problema si Jason na meron ng mga anak si Novi. At sa kanilang ang masinsina na pag-uusap, sinabi ni Jason kay Novi na si Novi na ang gusto niyang makasama habang buhay. Nagulat naman si Novi sa mga narinig niya mula kay Jason. Sapagkat hindi pa sila ganon katagal magkakilala ni Jason pero niyayaya na siya nito magpakasal. Sinabi naman ng lalaki na kung duda si Novi sa hangarin ni Jason, kaya umanong patunayan ng lalaki sa kanyang bagong kasintahan na maganda talaga ang layunin niya kay Novi at sa mga anak nito. Nangako pa nga si Jason kay Novi na hindi kailangan na ng babae na magtrabaho pa kapag sila ay naging mag-asawa na. Pati nga din daw ang mga anak ni Novi ay pinangakuan ni Jason na pag-aaralin. Nakita nga ni Novi ang sensiridad sa mga salita ng lalaki, kaya naman sinabi ni Novi na pag-iisipan niya ang alok ng kanyang bagong kasintahan. Sa kanilang pag-uusap, nagkasundo ang dalawa na kung sakasakaling ituloy nila ang kanilang pagpapakasal, si Novi at ang kanyang mga anak ay titira na sa bahay ni Jason. Nang sinabi nga ito ni Jason kay Novi, hindi na nag-anlinlangan pa si Novi dahil sa kanyang isipan, seryoso si Jason sa kanyang mga pangako. Narealize din ni Novi na sa puntong ito sawa na siyang mag-isa at hindi niya sasayangin ang pagkakataon na may lalaking tanggap siya ng buong buo. Dahil nga sa mga ito, narealize na ni Novi na tila pumapayag na siyang magpakasal talaga kay Jason. Kadalasan bukod sa edad at ugali, pagkakaiba sa estado ng buhay at ang pinagpulang pamilya ang madalas na tinitingnang konsiderasyon ng isang magulang kapag magpapakasal na ang kanyang anak. At ganyan nga ang naging opinyon ng nanay ni Jason na si Saraha Ahasa o tawagin na lang nating Telma, 60 years old. Kaya naman, nang nalaman ni Telma ang tungkol kay Novi, hindi siya natuwa. Lalo na at nalaman niya ang background ni Novi. Hindi kasi gusto ni Telma na 2 beses nang ikinasal sa ibang lalaki si Novi. Ang gusto sana ni Telma para kay Jason ay ang babaeng kanyang kaedad at pareho ng estado nila sa buhay. Si Jason kasi ay isang negosyante. Ang lalaki ay nagmamay-ari ng mga duck farm at poultry business. Bukod doon, nais din sana ng ginang na ang mapapangasawa ni Jason ay malapit lamang mula sa kanilang lugar at walang sabit o tila wala pang anak. At taong 2024 nga nang ipinakilala na ni Jason sa kanyang ina na si Telma si Novi. Sabay-sabay na kumain ang tatlo sa isang hapagkainan at nag-usap-usap. Sa puntong ito, nakwento na nga ni Jason sa kanyang nanay na may balak na sila ni Novi na magpakasal. Pinaalalahanan naman ni Telma ang kanyang anak na mag-isip muna ng maraming beses bago magdesisyon tungkol sa kanyang mapapangasawa. Pero iginit nga ni Jason sa kanyang nanay na sigurado na siyang si Novi na ang gusto niyang makasama habang buhay. At dahil ayaw ni Telna na magalit sa kanya ang kanyang anak na si Jason, sumang-ayon na lamang siya sa gusto ng kanyang anak. At taong 2024 nang ikinasal na nga sina Novi at Jason. Matapos iyon, tumira na si Novi sa bahay ni Jason kasama ang ina ng lalaki na si Telma. Ang 2 naunang anak ni Novi ay ibinigay niya sa pangangalaga ng kanyang tita at pumayag naman ang babae dahil mag-isa lamang ito sa kanyang buhay. Kaya naman nang lumipat na si Novi sa bahay ni Jason, palagi lamang niyang kasama ang kanyang biyenan. Agad namang naramdaman ni Novi na hindi boto sa kanya ang kanyang biyenan at hindi siya nito gustong makasama sa buhay. Ang 2 babae kasi ay madalas magtalo sa maliliit na bagay tulad nga ng pagtulong ni Novi sa mga gawaing bahay. Sa kabila nito, sinikap pa rin ni Novi na makuha ang loob ng kanyang biyenan. At dahil magaling magluto si Novi, gumagawa siya ng mga putahe para lamang kay Telma. Pero ayon sa ginang, hindi niya nagugustuhan ang pagkain dahil kulang daw ito sa timpla. Sinubukan naman din ni Novi na ayusin ang kanilang bahay para mas maging maayos itong tingnan. Pinapinturahan ni Novi ang bahay at nagtapon ng ilang mga kalat. Pero hindi ito nagustuhan ni Telma at tinawag nga si Novi na pakialamera. At dahil nga sa nangyari, mas napadalas ang pag-aaway ng dalawa. At saglit nga itong natigil ng nagdalang tao na si Novi sa anak nila ni Jason.
Pero kahit isinilang na ni Novi ang apo ni Telma, hindi pa din niya gusto ang kanyang manugang. Isa ding naging balakid sa pagitan ni na Telma at Novi ay ang pagkakaiba ng kanilang dialekto na ginagamit. Kaya naman madalas hindi magkaintindihan ang magbiyanan. Sa puntong ito, napagod na nga si Novi na kunin ang loob ni Telma. Kaya naman hindi na siya gumawa ng kahit anong paraan para magustuhan pa siya ng kanyang biyanan. Dumating na din sa punto na sinasagot na ni Novi si Telma sa tuwing sila ay may alitan. Unti-unti niya ding nabuo sa isip at puso ni Novi ang pagkainis kay Telma. At ang inis nga ng babae sa kanyang biyanan ay madalas niyang ipost sa social media. Ang madalas nga na sigawan ng magbiyanan ay narinig pa ng mga kapitbahay. Ang ilan nga sa kanila ay nag-alala na baka ito lumala at humantong sa hindi magandang mga pangyayari. Kaya naman, ikinuwento na ng mga kapitbahay kay Jason ang tungkol sa away ng kanyang asawa at nanay. Nagulat naman si Jason nang malaman na ganun pala lagi ang sitwasyon sa kanilang tahanan sa ting siya ay wala at inaasikaso ang kanilang negosyo. At pagdating nga ng kinagabihan, nag-usap ang mag-asawa tungkol sa kanilang mga problema. Inamin naman ni Novi sa kanyang mister na hindi nga sila magkasundo ni Telma dahil sa napakaraming mga bagay. Nakiusap nga si Jason sa kanyang mister na unawain na lamang ni Novi ang kanyang nanay dahil sa ito ay may edad na. Humiling naman si Novi na ilipat na lamang siya ni Jason ng ibang bahay para hindi niya na makasama pa si Telma. Agad namang sinabi ni Jason sa kanyang asawa na maghanap siya ng ibang bahay nang sa gayon ay wala nang maging problema sa pagitan ng kanyang asawa at nanay. Matapos ang kanilang pag-uusap, isang magandang balita naman ang sinabi ni Novi kay Jason na nagpaganda nga ng mood ng mag-asawa. Sa puntong ito, si Novi kasi ay muling nagdadalang tao para sa pangalawa nilang anak ni Jason. Sobrang saya nga ng lalaki na madadagdagan na ang miyembro ng kanilang pamilya. Nangako nga si Jason na magdodoble sipag siya sa kanyang negosyo para sa pangalawang anak nila ni Novi. Masaya naman si Novi na kahit hindi siya maswerte sa kanyang biyanan, swerte naman siya sa kanyang naging asawa. Nagdasal nga si Novi na sana bigyan pa siya ng Diyos ng mas mahabang pasensya sa kanyang biyanan na si Telma habang hindi pa sila nakakalipat ng bagong bahay. Umaasa nga si Novi na kapag nakalayo na sila sa kanyang biyanan, mas magiging masaya na ang kanilang buhay ng kanilang pamilya. Subalit hindi umayon ang panahon kay Novi at isang trahedya nga ang nagpabago sa kanyang buhay. January 26, 2026 ng gabi nang nag-text si Jason kay Novi dahil hindi pa siya tapos mag-deliver ng mga tinda niyang itik. Dahil dito naiwan naman sa bahay ni Novi ang kanyang anak at si Telma. Magluluto na sana ng hapunan si Novi nang harangin siya ni Telma. Sinabihan nga ni Telma si Novi na wag nang magluto pa ang kanyang manugang ng pagkain dahil aksayado daw ito sa mga sahog. Katwiran naman ni Novi, ang asawa naman niyang si Jason ang bumili ng lahat ng mga pagkain kaya hindi na dapat pang mga ilam si Telma. Nang marinig nga ito ni Telma, hindi niya nagustuhan ang sinabi ng kanyang manugang at agad itong nagalit. Kaya naman muli na namang nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawang babae. Maya-maya pa kumuha nga ang 60 years old na si Telma ng isang lagari at binantaan ang kanyang manugang na si Novi. Sinabi nga ni Telma kay Novi na lumayas na ito sa kanyang pamamahay. At ayon nga kay Telma, wala umanong karapatan si Novi sa bahay at kung anong meron si Jason, pinikot lamang umano ng babae ang kanyang anak. Iba't iba pang masasakit na salita ang binitawan ni Telma kay Novi at tinakot niya si Novi ng lagari. Tinawag din ni Telma si Novi na mahina ang utak. Labis namang nasaktan si Novi sa lahat ng mga sinabi ng kanyang biyanan. At sa puntong ito, hindi na napigilan pa ni Novi ang bugso ng kanyang damdamin at sinundan ang kanyang biyanan sa kanyang kwarto. Bigla na lamang sinakal ni Novi ang kanyang biyanan. Pagkatapos ay kumuha pa ang buntis na si Novi ng unan at ipinatong niya kay Telma. Ginamit naman ni Telma ang kanyang natitirang lakas para labanan si Novi. Subalit walang kalaban-laban ang kanyang lakas sa lakas ni Novi. Maya-maya pa, nakita ni Novi ang isang gunting sa lamesa. Masasabi nga sa puntong ito nagdilim na ang paningin ng buntis na si Novi at bigla na lamang niyang sinaksak kanyang biyanan ng ilang beses. At sa puntong ito agad nga binawian ng buhay si Telma.
Makalipas nga ang ilan sandali nang na-realize na ni Novi na napatay niya ang kanyang biyenan. Agad na nagpanik si Novi at hindi alam ang kanyang gagawin. Lumipas pa ang 5 minuto at kumilos na si Novi para tumakas. Ninakaw nga ni Novi ang pera ni Telma, kinuha ang susi ng motor at dinala ang kanyang anak. Nagmaneho nga si Novi hanggang sa tuluyan ng makalayo mula sa bahay. Samantala, makalipas ang 2 oras nang umuwi na si Jason sa kanilang tahanan. Nagtaka ang lalaki na wala ang motor na madalas ay nasa tapat lamang ng kanilang tinitiran. At habang papasok na ang lalaki sa bahay, tinawag ni Jason ang kanyang misis at nanay. Pero ni isa sa mga babae ay hindi na sumasagot na labis na ipinagtaka ni Jason. Nagtungo nga agad ang lalaki sa kwarto ng kanyang nanay. At laking gulat nga ni Jason nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang nanay. Si Telma kasi ay nakita niya sa sahig, duguan at napakaraming mga saksak. Agad nga tumawag ng ambulansya at pulis si Jason. At pagdating nga ng mga ambulansya, idineklara na si Telma na wala ng buhay. At dahil nga sa sinapit ng ginang, pumilos agad ang mga pulis para imbestigahan ang kalunos-lunos na nangyaring krimen. Kinunan nga ng salaysay ng mga pulis ang mga kapitbahay ni na Telma. Sinuri nga din ng mga investigador ang ilang mga ebidensya tulad ng unan, kutsilyo at kumot na napakaraming mga dugo. Nadiskubre nga ng mga pulis na nawawala ang pera ni Telma at ito nga ay indikasyon na maaring pagnanakaw ang motibo sa krimen. Pero ayon sa mga kapitbahay, bago nga mangyari ang krimen, narinig nila si Telma at Novi na nag-aaway na naman. Narealize nga ng mga pulis na wala nga sa bahay si Novi, ang kanyang anak at ang kanilang motor. Sinubukan naman ni Jason na kontakin ang kanyang misis pero ring lamang ng ring ang telepono ng babae. At dahil nga sa mga impormasyon na ito, itinuring na si Novi sa suspect sa nangyaring krimen. Trinace nga ng mga pulis ang lokasyon ng cellphone ng babae at napag-alaman na si Novi ay nasa isang motel na 7 kilometro ang layo mula sa bahay ng biktima. Dali-dali namang nagtungo ang mga pulis sa motel at matagumpay naman nilang inaresto si Novi. Dinala nga si Novi sa police station at kinunan ng salaysay hinggil sa pagkamatay ng kanyang biyenan na si Telma. Agad namang inamin ni Novi sa mga pulis na siya nga ang pumaslang kay Telma. At ayon nga kay Novi, punong-puno na siya ng galit sa kanyang biyenan dahil sa hindi magandang trato nito sa kanya. Git pa ni Novi, pinapalayas umano siya ni Telma at ang kanyang anak nang sila ay nagtatalo ng mga oras na iyon. Pag-amin pa nga niya sa mga pulis na wala na siya sa tamang pag-iisip at nagdilim na ang kanyang paningin kaya niya nagawang patayin si Telma. Matapos nga ang kanyang extrajudicial confession, ikinulong si Novi matapos kasuhan ng murder at theft. Samantala, gulong-gulo naman ang isip ni Jason nang na-realize niya na ang kanyang asawa ang tumapos sa buhay ng kanyang ina. Hindi nga alam ni Jason ang kanyang gagawin kaya nag-post siya sa Facebook account ni Novi. Sa post nga, nanghihingi ng opinyon si Jason kung ano ba ang dapat niyang gawin. Sinabi nga ng lalaki sa post na napakasakit para sa kanya ang pagkawala ng kanyang nanay. Subalit hindi niya alam ang dapat niyang gawin dahil ang ugat nga ng krimen ay ang kanyang asawa. Ayon pa kay Jason, gulong-gulo na ang kanyang isipan lalo na at nagdadalang tao si Novi sa pangalawa nilang anak. Sa ngayon ay nakakulong pa din si Novi para sa pagpatay niya sa kanyang biyenan. Hatol na kamatayan o habang buhay na pagkakakulong ang maaring ipataw na parusa kay Novi kapag siya ay napatunayang guilty sa mga kaso na kanyang kinasasangkutan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!